Hey guys, what's up? It's your boy from Rapple Whitey. Boom! Yun nga pala, nagbabalik naman tayo sa panibagong video, pero hindi panibagong YouTube account. At yun nga, medyo matagal-tagal na naman tayo para makapag-vlog ulit. Napakatagal talaga, as in napakatagal kasi nakatutok tayo doon sa live streaming kung saan pumapasok yung tinatawag na watch hour natin, para mapabilis ang ating pag-money or monetization. Tsaka one thing pa pala, tawag dito, ayun, naalala ko na, medyo matagal-tagal pa siguro ulit bago mamone siguro. Although matagal naman talaga, pero ngayon mas matagal pa siguro kasi nag-remove ako ng mga videos ko noon. Dati kasi mga reuse content yung mga kino-content ko noon. Tulad ng mga ng 3x3 na yung 'di ba dati Olympics, tas yun ni-reuse content, dinownload ko tapos hindi ko man lang nabago. Kaya yun na-reuse content tapos na-block. Tapos nung na-block siya, tiningnan ko kagabi do sa YT Studio. Nung na-block siya, ang dami talagang views. Ngayon naka 2K WH na ako. Siguro mamaya pag nag-update yung si Lolo, bawas siguro yun, nasa 1.5 na lang siguro or 1.7. Oo, nakakalungkot dahil mababawas yung WH natin kasi yung pinakailangan. Pero masaya pa din kasi may tumutulong talaga sa atin sa WHO. Wala nang pa-topic pa. Sige, simulan na natin to. Yun din nga pala, napapansin nyo na meron tayo sombrero dito kasi babalik tayo sa ating kabataan. Kasi hindi to tinatawag na tips portion, hindi to tinatawag na gaming portion, hindi to tinatawag na tutorial portion. Ang tawag dito is experience portion. Diba panibago portion na lang tayo ba? Ganto, ba't nga ba ito tinawag na experience portion? Kaya tinawag na experience portion kasi meron tayong sasabihin na experience natin kung ano nga ba yung experience ko doon. Gets nyo ba? Yung experience ko sa isang bagay, i-share ko sa inyo para malaman nyo kung ano experience nun. Ha? Gets nyo ba? Parang yung experience ko, papa-experience ko sa inyo. Diba? Gets nyo? Kung naguguluhan kayo, mas magulo ako. Ha? No. Kung itong experience portion natin tungkol sa tuli. Dahil bakasyon ngayon, siyempre, tatalakayin natin ang tungkol sa tuli. Ha? Masakit nga ba ang tuli? Masakit sa mga kabataan dyan, masakit nga ba ang tuli? Masakit nga ba tuliin? Masakit nga ba mabalatan ng are? Ha, di ba? Ngayon, tatalakayin natin yan kung ano experience ko kasi isa akong lalaki, di ba? In 5, 4, 3, 2, 1, sika, boom! Hindi naman masakit tuliin. Ha? Hindi siya masakit tuliin, mga brother, mga boys and girls at ladies and gentlemen. Ang pagtuli is hindi masakit. Ha? Kung magpapatuli ka doon sa doktor mismo. Kasi meron daw kasi tinatawag na professional doctor at mga nurse. Ha? Kasi yung tumuli sa akin, isa siyang doktor at may katulong siyang nurse. Ha? Bale, yun yung sinasabi kong isang professional. Tapos yung isa naman, natuli daw na medyo arauchi. Hindi naman masakit tuliin. Is yung sa mga barangay. Ha? Kasi yung sa barangay daw, yung para mga nagpa-practice pa lamang. Ha? Kasi doon ako tinuli sa doktor na may nurse. At yung iba ko mga tropa doon nagpatuli sa mga nurse. Doon sa mga barangay, sa mga covered court, doon kasi kadalasan yon. So, ano nga ba experience ko sa tuli? Doon sa sa experience ko, doon sa tumuli sa akin is okay naman. Kasi tumuli sa akin is matanda na at marami na siguro siyang experience din sa pagtutuli. So, hindi ako nasaktan. Real talk, hindi ako nasaktan. Kasi unang-una, ang pinakamasakit lang naman sa lahat is yung injection. Is tagos talaga. Promise. Kasi, for example, ito yung injection. Yan. Itutusok siya, kunyari, for example, ito talaga. Kunyari, ito yung laman mo. Kunyari, ito yung laman, ito yung mismong ulo mo.
ito yung laman. Di ba ito yung ulo, tapos meron pa ditong laman sa taas. Yung parang ano ba tawag doon? Yung... Ano ba tawag? Basta yung parang laman, yung saan tinutubuan yung pubic hair. Basta ito yung taas. Tapos ito yung injection. Dito ituturok yon. Tapos yung injection, yung DV syringe, yung karayom niya, ang haba eh. Basta parang ganon. Ganyan kahaba yung syringe niya, ganyan kahaba. Hindi na, napakasakit. Yun lang yung naramdaman kong masakit. Oo, yun lang talaga kasi ang position mo doon, nakahiga ka. Tapos yung nakaganon ka lang, tapos pipikit ka lang, tapos nakagat ka ng towel, kakagat ka ng towel nun eh. Napakasakit nun, yun lang yung pinakamasakit sa lahat. Next, kung ano nga pa experience ko pa sa tule. Yung experience ko pa isa doon, yung pagtatahi. Ay yung hindi ko kasi naramdaman lahat eh. Real talk, wala akong naramdaman na sakit. Yung tusok lang kasi nararamdaman ko lang yung ng gunting, yung paggalaw ng gunting, pero do sa paggalaw ng gunting, walang kakirot-kirot kang nararamdaman kasi dahan-dahan lang siya. Kunyari ito yung ulo mo na may kunyari ito yung yung supot ka pa. Tapos dahan-dahan lang siya. Ay, bago pala yon, lilinisin mo na yon na parang may spray na malamig. Ang sarap syempre kasi malamig. I-sprayan muna yun sa gilid-gilid, tapos tsaka guguntingin ng dahan-dahan. Yun, pag ginunting dahan-dahan, wala ka talaga mararamdaman. Tapos, isa pa, walang may iwan na balat. I mean, walang itatanggal na balat dun sa mo. Kasi, for example, ginupit. Kasi ang magiging gupit niyan ganito. Ayan, for example, ito yung supot mong, itlog, yung bayag mo. Ayan yung ari mo. Supot, ayan. Ang magiging niyan is parang paganto. Parang gugupitin yung, paganto. Kita nyo ba? Ayan. Makikita nyo, gugupitin yun dyan. Basta gugupitin yan. Wait lang, isin lang natin. Ayan, punit na. Basta gugupitin siya dyan. Gugupitin. Basta pag ginupit na yan, magkabilang dyan. Basta yung magkagilid. Pagka ginupit yung gilid dyan, tsaka tatahiin na pa ganon para lumitaw yung mismong yan. Para lumitaw yung basta ganyan magiging forma. Ganyan. Basta para lumitaw yung mismong ulo. Ganon yung gugupitin. Gugupitin yung kabilang gilid dito, gugupitin dyan. Yan yung magkabilang gilid dyan. Tapos, parang itatahiin doon sa yung pagkahiwa ng gilid, tatahiin para lumabas yung mismong ulo. Yon, ganon yung magiging process pag tinuli ka. Tapos, pagdating naman tayo sa paghihilom ng sugat. Sa paghihilom ng sugat, marami ka talaga pagdadaanan kasi dadaan ka sa stage ng paglalanggas o paglalanggas. Kasi, isa yon sa pinakamasakit na part. Yes, alam nyo ba kung bakit? Kasi yung ari mo, may bandage yan. Pag uwi mo sa bahay mo, mayroon yung bandage. Kasi syempre, bago pa lang. Pag uwi mo sa bahay mo, may bandage pa yan. Kinabukasan, maglalanggas ka na. Which means, lilinisin mo yung mismong ari mo. Pag nilinis mo yung ari mo, yung pinakadulo, di ba, kung for example, nakabalot yung bandage. Kasi, tas kinabukasan kasi nun, tatanggal mo yung bandage. So, parang habang binubuhusan mo ng tubig, unti-unting yung bandage, unti-unti mong gagawin, kakalasin yung bandage, unti-unti mong lalanggasin. Tapos dun sa pinakadulo dun, napakasakit. Hindi naman masakit tuliin. Nakadikit yung bandage dun sa ari mo. Alam mo ba't nakadikit? Kasi for example, tulad sa sugat mo, pag nadikitan yung sugat mo ng ibang bagay, di ba? Pag tinatanggal mo, masakit. Pero, yung dun sa nakadikit yun sa ulo, yung bandage, alam mo ba, yun yung pinakamasakit sa lahat bukod dun sa syringe na tinusok sa'yo. Napakasakit nun. Kasi syempre, bago ka pa lang dun sa pagtutuli. Bago ka pa lang sa tuli. Tapos yung ulo pa nadikitan mo, tapos dahan-dahan mo yung babatakin. Ha? So, ang ginawa ko dun, yung langgas nga pala, yun yung pinakulo ang dahon ng sibuyas. dahon ng bayabas. Dahan-dahan mo lang siyang babantuan mo siya hanggang sa matanggal yung mga dikit. Ako, napakasakit talaga hindi matanggal. Kahit yung tabo mismo, binabad ko doon sa mismong ari ko, ayaw pa rin matanggal.
dahan-dahan, kahit dahan-dahan, napakasakit. Napaka-sensitive talaga ng mga ari natin. Yun, napakasakit nun, yung paglalanggas na stage na yun. Tapos nun, after mo naman syempre maglanggas na yun, okay na yun. Pero, wag mo pa rin papatamain yun. Wag mong papatamain sa parte na, wag mong papatamain sa short mo, wag mong papatamain sa iba't ibang bagay kasi napakasakit pa rin nun. Yes, napakasakit pa rin nun. Kahit tumama yun sa kahit anong bagay, napakasakit pa rin nun. Kasi, syempre, hinog pa. Hindi naman yun, pagkagupit mo, galing na agad. Pwede ka na agad gumanon. Hindi ganun yun. Kaya, mahirap yung pinagdadaanan nating stage din, syempre. Hindi lang babae ang nahihirapan, hindi lang doktor ang nahihirapan. Pag tinuli tayo, tayo rin ang nahihirapan. Isa pa, pagka natuli ka na, darating din yung part na mga ngamatis yung ano mo. Yung mga ngamatis na tinatawag, hindi naman yan pag pinakita mo sa mga babae. Pag pinakita mo sa babae, mga ngamatis, lahat yan darating sa stage na mga ngamatis. Ano nga ba yung mga ngamatis yung are? Yung mga ngamatis is, for example, nabalatan na yan, di ba? Kunyari ganyan na yung nangyari sa ano mo. Kunyari ganyan na yung nangyari. Okay na. Medyo galing na. Tapos, makikita mo medyo lumulobo yung gilid. Medyo lumulobo yung gilid mo dyan. Yan o. Lumulobo yan. Lumulobo kasi, kaya lumulobo yan, normal yan. Kasi tinahiyan, parang, for example, namamaga, di ba? Pag kunyari nadulas ka, or natipalok ka, namamaga yung ano mo, yung paa mo, di ba? Kasi may nangyaring aksidente. Yung sa tuli, hindi naman siya aksidente. Sinadyan siyang gawin para maging tunay kang lalaki. Ganun yun lahat. Pag nagkaroon ka ng minor na sugat, mamamaga talaga. So, yung ginawang pagtuli sa'yo, normal na mamaga. Hindi sa pinakita mo sa babae, hindi sa pinahawak mo sa babae. Natural siya na namamaga dahil sa sugat na nangyari sa'yo. Ha? Gets nyo ba? So, napapansin nyo, hindi ko na binibilangan tulad ng tips portion or mga iba pa nating portion kasi experience ko to. Gusto ko i-share yung experience ko sa na nangyari talaga sa akin. So yun nga, pag namaga siya, hayaan mo lang siya. Pag namagaan mo siya, hayaan mo lang siya kusa siyang mawawala. Ha? Kusa siyang mawawala tulad ng girlfriend. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Okay, next. After mong malagpasan yung pamamaga stage or yung pangangamatis, after nun, okay na yon. Ang sunod mo naman na stage is yung pagtanggal ng mga tahi or mabilisang pagtanggal ng mga tahi. Yes, tinatahi siya. Kasi nga, syempre, yung ginupit na balat sa'yo, hindi yun aalisin. Hindi tulad ng papel, pag ginupit mo yung papel, tapon na. No, yung ginupit na balat sa'yo is ibabalik din yun. Kaya yung makikita mong tahi, yun yung balat na natira sa'yo. Yes, yun yung balat mo mismo. Tinahi yun para mailabas lang yung ulo. Yun yung next na, gagawin mo, tatanggalin mo yung tahi. Ano nga ba yung mabilisang paraan para matanggal yung tahi? Ang ginawa kasi sa akin nun, 1 week na yung ari ko, 1 week na yung pagkatuli sa akin. And hindi pa naaalis yung tahi. Ang ginawa sa akin nun is, nag-swimming kami ng family ko, nag-swimming kami sa, basta sa Balagtas Resort dito sa Bulacan. Basta nag-swimming kami doon. At yes, 1 oras pa lang ako nagbababad, wala na ako nakitang tahi. Yun yung isang best way. Isa yung way para matanggal yung tahi sa'yo ng mabilisan. Kung naiirita ka sa tahi, pwede ka namang magbabad lang sa tubig. Kami nag-swimming kasi kami. Kaya, yun natanggal agad. At huwag kang magtataka kung may natira sa'yong tahi na parang matigas. Huwag mo tatanggalin yon. Kasi, syempre, bago pa yung tahi mo, tsaka yung tahi, syempre, may natira yang, parang sugat. Sugat lang mismo. Parang may natirang sugat lang. Parang sugat siya, pero sinulid yon. Yun yung sinulid na pinasok doon sa loob para mag-connect yung mga balat. Yes, nag-connect yung balat na yun, at yun yung sinulid na natira sa'yo. Yun yung yun yung natira after mo mag-swimming. Normal yun, at time pass by, maalis din yan. Matatanggal din yung mga sinulid sa iyong katawan. Yun, mawawala lahat yan. Wait, check natin .
nawala na. Nawala na yung akin. Kasi, time pass by at mawawala din ang lahat ng mga permanenteng bagay dito sa mundo. At ano nga ba ang mas masakit na parte ng pagtutuli? Yung part ba ng mga doktor? O yung part ng mga dipokpok? Hindi pokpok na pagtuli, yung babanatin yung balat mo, ilalagay yung papanguyain ka ng bayabas, babatakin yung balat, ilalagay yung kutsilyo, popokpokin na ganon. Ha? Sa mga lolo ko nga pala, yung mga lolo ko kasi ganon, at yung iba't mga tito, ganon, sabi nila, hindi daw masakit yung ganon kasi isang arayan lang. Isang arayan lang kasi babatakin yung balat at popokpokin na ganon. Isang sigawan lang talaga yun, bay. Isang sigawan, tsaka daw tatakbo sa ilog. So, sa panahon natin ngayon is, mas gusto ko pa sa doktor kaysa sa ganon. Kasi baka mamaya matetano pa yung burbur mo. At lumaki pa lalo yan. No, hindi na siya katamtaman, mas malaki na siya kasi nagkaroon na siya ng infection. Okay na ako sa makabago ngayon sa mga doktor. At isa pa pala, mayroon pang naging mas high-tech ngayon. Yung ginagamitan ng laser sa pagtuli. So, hindi siya, recommended daw kasi yung pagtuli ng may laser sa mga may cyst. Yung may cyst para may bukol pa sa bayag daw, ganon. Basta yun yung nalaman ko kasi kaklase ko may ganon dati. So, tinuli daw gamit ang laser. Isipin mo na lang pinapaso yung ari mo. 'Di ba? Papasuin yung ari mo. Ano pakiramdam ng pinapaso yung ari? Madikitan ka nga lang dito ng tulo ng kandila, masakit na, 'di ba? Ano pa kaya pagka nile-laser na yung ari mo? Ha? 'Di ba? Mas masakit 'yon kesa sa paggupit lang kasi 'yon may anesthesia. Siguro sa laser may anesthesia rin. Kaso mararamdaman mo pa rin kasi sinusunog yung balat mo. Gets nyo ba? Nabubuisit talaga. Mainit na naman ulo ko. Shoutout kay Bambe. No, yun na. Yun yung experience ko sa tuli. So, hindi ko na papatagalin to kasi marami pa tayong mga LS na pupuntahan kasi nagigib tayo ng support. So, yun. Maraming salamat dahil sinubaybayan mo ang experience ko tungkol sa tuli, no? Please subscribe and like and share these videos to your friends so para para masuportahan rin nila ang pamilyang boys and girls at ladies and gentlemen. Maraming salamat, Team Adonis. Love you all. At sa mga viewers dyan, peace, yo, skra, boom. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa.